Pasok po tayo sa ating lesson. Nakikita sa Mangaral 5:10. Sabi ko dito, ang taong maibigin sa pera at iba pang kayamanan, kailanman ay hindi masisiyahan. At pagkakita ng Diyos ang kanyang mga salita sa dinakpay. So, ngayon po sa lahat ng gagawin natin, lahat ng gusto nating mangyari, ano ang kailangan natin? Pera. Diba? Pera. Bawat kilos mo, kailangan may pera ka eh. Diba? Everyone needs money. Kasama tayo dyan. Hindi tayo exempted dyan. Para mabili natin, ano man yung kailangan natin, ano man yung gusto natin, if possible, para yun naman. Hindi ba ayaw din naman? Ay, lahat naman tayo gusto natin, di ba? Wala namang masama sa pag gusto natin na yumaman po tayo. Ano yung masama? What is wrong and what is bad? Sa pag ganun yung ating gusto. Yung kung pag hindi na tayo nasasatisfy sa kung anong meron tayo. Hindi masama yung mangharap tayo yumaman o magkaroon ng pera. Ang masama, yung hindi ka nasasatisfy sa ibigay sa'yo kung ano yung meron sa atin. So, yung ano na yun, may na-achieve na tayo, may narating na tayo, hindi pa rin tayo makontento. Yun po yung masama doon. O dahil hindi tayo nasisiyahan, hindi tayo nakokontento. Ano yung tawag sa mga taong ganon? Sabi sa ating topic ay ano daw po, pag hindi nakokontento sa buhay. Ano ang topic natin? Satisfied life. Kung muna po, patunggan po. Yan. Dahil nga po pag ang tao ay dissatisfied, na po, anong ginagawa nila para, dahil gusto nga nila yumaman, so anong gagawin nila? Mag-engage po sila sa mga illegal practices. Yung sometimes sa gambling, doon sila para yumaman, di po ba? Magsugal, yan. Magloto, sino pa ba nagloloto dito? So, ba? Para maging masaya, mag-i-scam, lahat ng kasamaan na para lang magkapera, gagawin ng tao. Dahil nga, hindi siya nasasatisfy kung ano yung meron siya. Magkaroon lang ng mga desire nila materially, gagawa na po sila kahit labag pa sa batas, lalo't higit labag sa Diyos. Yun po yung nangyayari po. Even Christians, hindi po exempted. Meron din po mga Kristiyano na gumagawa ng ganyan hanggang ngayon po. Hindi po nasasatisfy kung hindi nga kontento sa buhay. Nawa, hindi tayo kasali dyan. Yun po yun. Diba? Nawa, sabi ko kasi may Christian. Nawa tayo dito at naging nasa online, nawa, hindi po. So bakit nga po ba? Ano po ba yung mga dahilan bakit nadidiscontent ang tao? So reason why there are dissatisfied people. Number one, ang dahilan bakit hindi tayo nasasatisfied because of greediness. Pag sinabing greediness, kasakiman. Hindi lang naman sa in term of money, kahit sa mga bagay o ano pa man, yung gusto nating makuha, yung gustong-gusto natin kahit sa masamang paraan, ang tawag po doon ay kasakiman or greediness. Lahat ng uri, o for example, power. So magkaroon ng power, di ba? Magiging sakit ka kung anong gagawin mo para lang makuha mo yung power na yun. Mga pag-aari or kayamanan. Sabi nga sa Lucas 12:15, Nakamute ka, te. Lucas 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen. Diba? Sa lahat daw ng uri ng kasakiman, pag-ingatan po natin yun. Dahil hindi naman po yun ang basihan ng buhay ng tao.
Kahit mahirap ka, importante, may Diyos ka. Importante, kontento ka. Importante, satisfied ka sa buhay. Bakit? May Diyos ka nga eh. Amen po, yun po yung importante. Kasi nga po, yun nga sabi ko nga kanina, yung tao para lang magkaroon ng karangyaan sa buhay, gagawa ng masama, magnanakaw, katulad ni Judas Iscariot. Judas Iscariot. Kasama na nga niya ang Lord, nagnanakaw pa siya. Eh, what more tayo na sinasabi, wala naman nakakakita sa akin. Di pwede na yun, di ko ba? Eh, siya mismo kasama ng Panginoon, nagagawa niya magnakaw eh. Nang minsan, di ba, pumunta ang Lord kina Lazarus. Si Martha, as usual, tiga asikaso. Si Lazaro naman, kasalo ng Panginoon. Pero si Martha, anong ginawa? Ay, si Maria, anong ginawa ni Maria? Kumuha siya ng mamahaling pabako. Anong ginawa niya? Binuhos niya po sa paanan ng Panginoon at pinunasa ng kanyang buhok. O, anong naging reaction ni Judas? Kahit na siya ay merong ugaling sakim. Ano ang naging reaction niya sa ginawa ni Maria? Na mabango talaga na mamahalin yun eh. E binusta niya sa paan ng Panginoon. Dito ba? Sabi sa 1:12:4-6. 1:12:4-6. Verse 4, ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanuno sa kanya. Sinabi niya, Verse 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabango iyan. Verse 6, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga hindi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at Kunwari, concern niya yung mga dukha, yung mga mahirap. Hindi sana daw, pinagbili na lang yung pabango mahal. Sobrang mahal kasi talaga ng pabango na yun. Eh, hindi sana daw, pinagbili na lang para yung pinagbilan, para may gay sa mga mahirap. Pero hindi po yun ang talagang motibo niya. At alam naman ng Panginoon ano yung motibo niya eh. Kasi pag naging pera yun, o di meron siyang magnanakaw. Yun yun. Yun po yun talagang motibo niya. O, napakinabangan man ni Judas yung pag-iimbot niya? Siyempre hindi. Kahit anong bagay niya, pag-iimbotan po natin, hindi po natin yan pakikinabangan. So, ano po yung napapala ng mga naghahangad yumaman sa masamang paraan? Ano daw? Sa Kawikaan 15:27? Kawikaan 15:27, ang taong yumayaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Ikaw lang yung gumawa ng kasamaan, pero sino nadamay? Buong sambahayan eh. Yun ang dapat nating alalahanin. Kapag every time na gumagawa tayo ng mali, nadadamay ang mahal natin sa buhay. Amen po ba? Yun po yung masama doon. Kasi the greedy brings ruin to their household. Yun po. Walang kamali-mali yung ating mga kamag-anak, yung mga mahal natin sa buhay, pero nadadamay po sila dahil sa gagawin po nating kamalian sa harapan ng Panginoon. As Christians, we know that we cannot serve two masters. Diba? Hindi po tayo talaga makakapaglingkod ng the same time, the same level, the same intensity. Hindi po pwede yung either mas mataas yung isa, mas mababa ang isa. Pero yung pantay, hindi po pwede dapat. Ako, hindi po dapat gano'n. Kapag lilingkod natin sa Lord at sa world, hindi pwedeng pantay. Sabi sa Matthew 6:24, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. So tayo po, sino po ba ang higit nating pinaglilingkuran? Ang Diyos ba? Ang Lord ba? O ang world? ang Lord. O diba?
Kasi talagang yung marami ang gold kahit Christian. Kaya nga nawawala sa church. Diba? Ang pinaglilingkuran natin yung gold. Kaya maging satisfied po tayo upang ang Lord yung paglingkuran natin ng may katapatan. Yan po yung gusto makita ng Panginoon. Pangalawang reason ay, ano daw po? Lust of the eyes. Ayan, yung mga mata po natin. Sabi takaw mata. Kung ano yung makita, gusto, meron ako noon. Dapat meron din akong ganyan. So, ganun po yun. Hindi masiyahan kung ano na lang yung meron siya. Lahat ng meron tayo, galing saan? Sa Lord. Di ba? Pero lang ako, sama-sama nila natin nakuha yun. Pero kung mabuti po yung buhay natin, lahat ng nasa atin galing sa Panginoon. So, dapat, kontento tayo. Hindi yung kung anong gusto natin, makita ng mata natin, ay gusto po natin. Sabi nga sa unang 1:16, sapagkat ang lahat ng at ang mabayabang sa tuwa yung last of the eyes, hindi galing sa Lord. Saan daw galing? Galing sa mundo, galing sa sanlibutan. Kapag naakot tayo sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan, at yun yung pinag-imbutan natin o hinangad natin mapapunta talaga sa atin, galing na po sa sanlibutan, hindi po galing sa Lord po yun. So, palaging pag tayo po ay nasa ganong sitwasyon, discontented, palaging wanting for more, much better, and the best. Kung ano yung makita ng mata, sa iba dapat meron din ako noon, or higit pa. Yun po yung dissatisfied, natututong mag-forget what they see. Kahit na-Christian, may natutuksong gumawa ng masama kapag nakakita ng gusto nila. Katulad nino, diba? Christian po yun. Israelite siya, diba? Pero, hindi nila pagkilutos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng Lord? Sasakupin nila ang Jericho. Wala silang kukunin kahit ano na makuha nila yung masasamsam nila. Dahil lahat ng makukuha nila, susunugin bilang alay sa Panginoon. Pero dahil nakakita siya ng maganda sa kanyang paningin, kinuha niya. Nilabag niya yung utos ng Lord, ginaon niya sa loob ng kanyang templo. Wala naman nakakita ng tao sa kanya. Pero, nakikita tayo ng Lord. Ano man ang gagawin po natin, yung po yung tandaan po natin, na wala po tayo yung pwedeng mailihim sa ating Panginoon. Joshua 7:20-21. Joshua chapter 7, verse 20-21. Verse 20, sumagot si Achan, totoong nagkasala ako sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ito po ang aking ginawa. Verse 21, sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia. Pilak ng mga 2 kilo't kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Ibinuang ko ito sa lupa sa loob ng tolda. Ng tolda ko, ang pilak ang nasa pinakailaliman. Amen po. Alam ng Lord yung ginawa niya eh. Ano po yung naging consequence ng ginawa niya? Diba katulad niya kanina, sabi natin, yung isang mali natin, damay ang sanlibutan. Dito, ano po yung naging consequences? Napa-atras sila Joshua sa labanan. Sabi nila, hindi, konti lang yung nakakalaban natin. Huwag na tayong magpadala ng maraming sundalo natin. Pero, natalo sila, umatras sila eh. Namatayan sila ng 36 na kanilang mga sundalo. Diba? Imagine mo yun, 36 yung nadamay dahil sa'yo. At higit sa lahat, pinagbabato sila hanggang mamatay. Kasama pa rin ang kanyang sambahayan. Lahat ng ari-arian, pati mga hayop niya, nadamay lahat. Ganun po magalit ang Diyos. Kaya huwag nating biruin ng Lord. Sabi na, mabait naman ng Lord. Pagbibigyan ako ng Lord, hindi sa lahat ng oras. Dahil pag sinaway natin talaga yung utos niya, may consequence. Laging may consequence. Handaan po natin yun.
Mabuti sana ko yung kayang-kaya mo na yung consequence. Eh, kaya to, pinatay silang lahat. Di ko ba? Buti sana kung si Aitan lang yung pinatay eh. Hindi eh. Nadama yung mga sundalo. 36 na namatay. Napaatras sila. Siyempre, kahihiyan ng mga Israelita yun. Di ko ba na sila ay umatras? Parang tayo, di ba? Pag labanan eh, umaatras tayo. Bakit? Dahil nasa kasalanan lang na isang tao. Yun. Kaya yun po yung tatandaan po natin. Bakit kaya ganun ng Lord na yung buo sa bahayan niya, kailangan patayin? Kasi baka meron umaya sa kanya. Siyempre may dugong nananalaytay ni Achan doon sa kanyang matabi. Kaya lahat yun papatayin para wala lang tumulad pa sa kanya. Yun po, tandaan natin. Di ba? Kaya huwag po tayong mag-imbot or maging greedy, maging satisfied po tayo. Kasi nga po, yung dissatisfied person always look for more and more and more. And even in terms of food, sabi ko nga, hindi lang naman yung sa pera tayo nagiging sakit or whatever, di ko ba? Or nagiging masyadong gusto mo yun. Di ba? Even sa food, dapat basihan tayo sa provision ng Lord. Kaya diba ng mga Israelita sa wilderness, nasiyahan na sila sa binibigay ng Lord. Okay. Basahin po natin bilang 11, 4 and 4 to 6. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nalabit sa dati nilang pagkain at nagdaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailangan po kayo makakama. Ay, kailan po ba kayo makakasama? Verse 5, mabuti pa sa Egypto. Naalala. Wala ba sila makain? Di ba may mana? Oo. Galing sa inyo. Sa langit, pagkain ng anghel. Yun ang pinapakain sa kanila ng Lord, pero sa kanila, wala. Sabi nila, wala na kayo makain. Ano hinahanap nila? Pagkain sa sabibutan. Pipino, ano pa daw yun? Pakwan. Yan ang gusto nila, amne. Yan ang gusto po nila eh, di po ba? Yun. Hindi naman sila ginutom ng Lord, pero nandun yung mapaghanap. Imbis na sila yung makaakay, yung mga Israelita, doon sa mga dayuhan na kasama nila, sila pa yung naakay. Kasi yung unang nagreklamo, yung mga dayuhan na kasama nila eh. So, nahahawa sila. O, yun po. Dapat tayo, hindi tayo yung nahahawa sa mga tao sa sanlibutan. Di ko ba na pag niyaya ka, kasama ka. O, kahit alam mo mali yun. So, dapat sila nga po yung ano sa mga kasama nila yung mga dayuhan na hindi. Ito, may provision naman ng Lord. Dapat masiyahan. Kaso hindi, nahawa sila eh. Gusto pa nilang bumalik doon sa Egypto na naghihirap sila. Inaalipin sila. Slave sila doon. Pero gusto nilang bumalik. Bakit? Yung tiyan nila yung inalala nila. Yung masarap yung mga kain, may isda, may karne, may pipino, may pakwan, may sibuyas, may bawang. Yun, ganun po ba yung gusto natin? Sumagot, siguro gusto niyo yun. Aladaanin po natin, laging may consequence. Ano nangyari sa kanila? Pinatay silang lahat ng Lord. Hindi sila nakapasok sa promised land. Kaya pag yun po yung ginaya natin, hindi tayo makakapunta ng langit. Amen po? Amen. Kaya huwag po tayo doon lagi nakatingin sa mga bagay na nasa sanlibutan nila. Kung ano yung i-provide ng Lord, salamat. Amen? Yun na po, sabi nga doon sa inawit natin eh, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan niya hindi pinagaling ang iyong karamdaman? Kailan niya hindi tinugon ang ating mga pangailangan? Kailan? Iba't wala. Yun po ilagi natin tandaan. Magkaroon tayo ng satisfaction. Dahil
Kaya naman natin patayin tayo ng Lord, di ba? Agad-agad at pupunta tayo sa impyerno. Huwag po yun. Number 3, ito pa, isa pang masakit na reason is Love of money. Ayan. Sino po ang nagmamahal sa pera? Oo naman yung bulagsak na galit na galit tayo sa pera. Pag nakahawak ng pera, gagastusin. Mali pa rin yun. Eh, huwag naman yung maging sakit ka na ayaw mo naman gumasto. Ayan, hindi po yun. Makontento po sa ayun sa pera na hawak natin. Hindi yung gusto natin, lagi makapal yung bulsa, makapal yung wallet, mga ganyan, di po ba? Yung maraming bank account, dapat gano'n. Ano sabi sa unang Timoteo 6:10? Teacher. Yung Timoteo 16, sapagkat ang pag-ibig sa salapia ugat ng lahat ng kasama. Dahil sa paghahangad na limang ng mga taong naglalaro sa kanilang kalpaya at nasa sablak sa maraming kapitbahay. Ayan, o, di ba may consequence din po pag naghahangad tayo, di ba, na yumaman. Hindi naman masama, sabi ko nga kanina, kaya lang yung pag-ibig doon sa salapi, yun yung nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Anong nangyayari? Nalalayo tayo sa pananampalataya natin at ano daw? Nasasadlak sa maraming kapitbahay. Yun ang nagmamahal sa pera. Yun po yung iingatan din po natin na huwag po natin siyang mahalin. Na hindi tayo masaya pag konti lang yung pera po natin. Buti na may pera ka pa eh. Di ba? Yun po yung naglalayo sa pananampalataya po natin. Sabi nga po sa text na sa Mangaral 5:10, sa ibang version, Sir Jaira. Jaira, mute ka. Wait lang. Walang lumalabas sa screen eh. Ay, ako na lang. Mangangaral. Ito na. Mangangaral 5 verse 10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Amen. Pwede ko ba napaka-practical na pagdahangan ka sa salapi, wala kang kasiyahan talaga. Pagka sakit ka sa kayamanan, hindi ka masisiyahan sa konting pakinabang lang. Kung may business ka, hindi ka masisiyahan sa konti lang yung tubo mo. Kaya ang gagawin mo, mandadaya. O di ko ba? So, hindi rin po tayo magtatagumpay kapag ganun po yung ginagawa po natin. Na sa kagustuhan na mag-overtime, sa kagustuhan na kahit saan ay pumasok, mababayaan ang gawain, hindi na a-attend, wala sa ministry, yun po. Yun po yung pagka may kadil ka sa transaction, sabi nga ni Pastor kahapon, di ba ba, nawawala tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Dahil nga po dun sa pera. Ano po ang nangyayari? Nawawala tayo sa Lord, who is the source of everything that we live. Dapat hindi tayo nawawala sa Kanya. Kasi sa Kanya magagaling lahat ng kailangan po natin eh. Amen po. Gawin po natin siya ipagpalit. Yung hindi tayo makontento sa buhay, po, mas mahirap daw po tayo. Hindi yung the moment na nandoon ka na, gusto mo panibago ko na naman. Huwag po tayo maging ganoon. Always looking for more and asking for the best lagi. Ang hindi iniisip ng satisfied ng tao ay yung magiging epekto nito. Yung laging may after effect yan, hindi po ba? Parang mga lindol lang yan, meron pa shock yan eh. Ganon din po yung mga kasalanan natin sa Lord. Laging meron pong epekto. So ano daw, how can dissatisfaction affect our life? Paano tayo maapektuhan pag dissatisfied tayo, hindi tayo makontento, hindi tayo masiyahan? It will destroy our dispositions in life. O mga diskarte natin sa buhay, walang mangyayari man. Masisira lahat po yung disposition natin. Dahil hindi natin kasi alam po anong talagang gusto mo eh. Di ba, humingi ka na ng ganyan. For example, bumili ka ng 1,000. Pag dumating yung 1,000, gusto mo 2,000 naman. O, di po ba?
No, nagpabago-bago ka na. Gusto mo bumili ng bahay, nung meron ka ng bahay, ay, ayoko na yan. Gusto ko itong bahay na to. O, di ko ba? Yun. Walang satisfaction. So, pabago-bago, fickle-minded, hindi alam kung ano talaga gusto, ano sabi sa Santiago 1, 7, and 8. Santiago 1, 7 and 8. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. So, yun po. So, nasisira yung diskarte po natin sa buhay kapag tayo po ay unsatisfied sapagkat wala nasa kalooban ng Lord ang ating tao. Di ko ba? Kasi pag nasa kalooban ka ng Lord, marunong ka makontento. Kasi alam natin, nagaling sa Lord to it. Kaya dapat masatisfied ka tayo. Masiyahan ko tayo. Sabi sa Santiago 4:8, Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin niyo ang inyong puso. Amen. O, di ba? Pag nagdadalawang isip tayo, ibig sabihin, marami yung puso mo. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Dapat firm tayo kung ano yung gusto natin, yun na. According to the will of God. Lagi yung pag humingi tayo, Lord, your will be done. Huwag natin ipilit yung gusto natin, hindi na galing sa Panginoon. Pero pagka sinabi mo, Lord, I will be done, kung ano yung dumating, pasasalamatan mo kasi yun yung kalooban ng Diyos. Amen? Hindi yung pag may dumating na hindi yun ang hinihiling mo, magre-reklamo ka. Alam ng Lord kung ano yung makabuti para sa atin eh. Di ba ba? Kung minsan hiningi natin, makakasama pa nga sa atin eh. Di binibigay yun ng Panginoon. Kaya kung ano yung dumating, pasalamatan po. Amen po ba? Kaya sabi, di ba, linisin niyo yung puso. Pagka ganun, pagka double-minded po tayo, nagdadalawang isip tayo, pagkalinis daw po tayo ng puso. And number 2, ano pa daw po? Worries come when we are dissatisfied. Siyempre, di ba, pag dissatisfied ka, lagi kang worried. Kasi nga, yung gusto mo, mas marami lagi eh. May ulam ka rin dyan. Ay, bakit yan ang ulam? Ayaw ko yan. So, meron pa bang mga ganyang mga anak? Oo. Dapat ganun po. Kasi pag hindi ka na-satisfied, talagang mag-worry ka ba? Mag-iisip ka, mag-aalala ka. Mga ganun, di ba? Pinapahirapan lang natin yung sarili natin eh. Dapat kung ano yung meron dyan, galing nga sa Lord yun. Alam natin galing sa Lord, tanggapin mo natin. May pasasalamat. Laging gano'n. Ano po, na kahit ano yung dumating sa atin, wala, pasalamatan na lang po natin. Hindi yung, may kakain pala ngayon, bukas na inaalala natin, nag-worry na agad tayo bukas. Di po ba? Mahilig natin mag-worry, di po ba? Yun po yung mga dissatisfied. Pero kung ay, naku, bahala ang Lord. Kung ano bibigay niyo bukas sa akin, bakit ang mag-worry ngayon? Amen? Hindi mo nga alam kung darating ka bukas eh. Kung darating yung bukas sa buhay mo, hindi mo naman alam. Di ba ba? Nag-worry ka pa. Baka yung worry na yun, naging dahilan ng pagkamatay mo. Di ba ba? Imbis na maganda ka pag natulog at namatay ka, maganda ka, nag-worry ka. Para kasi bagot ka, pag nakita kang patay ka na, kasi bagot ka pa. Ayun po yun, dapat, syempre apektado po yung ating physical na katawan. Every time na nag-worry tayo, bakit tayo nag-worry? Dissatisfaction. Kaya po, yun po, ang hanapin natin lagi ang Panginoon. Amen po, mas mahalaga yung, wag nating halagahan yung tiyan po natin kaysa sa mga pangako ng Lord na eternal life. Ganun po yung mga tao dito sa 1:6:26-27. Mulat sa isa sa kanila, totoo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga nakita ninyo na malaki, kundi dahil nagkain kayo ng tinapay at tabo sa sumunod. 27.
Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Amen. Yes. So, yun daw po ang hanapin natin. Yung pagkain na nagbibigay na walang hanggang buhay. Ano po yun? The Word of God. Hindi po ba? Ano yun? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, pati sa bawat salita ng Lord na nagmula sa Kanya. O, ito ba? Yun po yung hanapin natin. Hindi po yung umaattend tayo sa gawain, lalo na sa may mga gawain laging may pagkain. Dati uso-uso yan eh. Alam na alam nila yung bahay ng masarap ang pagkain, doon na sila umaattend. Kaya mas maganda po yung walang pagkain. Anong pinupuntahan natin? Word of God. Hindi yung kakainin para sa tiyan. Di ba? Ay, kakandahirap pa tayo kung minsan, ay, ano papakain ko? Imbis na yung Word of God lang yung talagang paghahandaan natin ng mga nag-host. Intindihin mo pa ipapakain mo eh. Kasi nga baka mamaya hindi nasisiyahan yung mga umaattend. Yung dahilan lang na pag-attend nila, sabi ng Lord, hinahanap nila ako dahil para makakain kayo eh. Para magbusog yung tiyan nyo, hindi nyo ako hinahanap dahil sa eternal life na binibigay ko sa inyo. Dahil sa mga himala na ginagawa ng Lord, dapat nandun po tayo, na kaya tayo umaattend kasi gusto nating malaman kung anong mensahe ng Panginoon. Diba? Ano yung biyayang ibibigay ng Panginoon? Dapat andun po tayo. Amen po. Amen. Kaya pag ma-attend tayo, be sure na talaga nakikinig tayo. Hindi tayo uma-attend just for the sake of attendance. Para pag December, meron akong matuhang biyaya sa Lord. Hindi po yun ang dahilan. Yung pa rin yung dahilan, hindi po ba? Hindi pa rin eternal. Hindi pa rin spiritual ang dahilan natin sa pagdalo. So, ang sabi ng Lord, di ba? Ako ang anak ng tao na siyang bibigyan ng pagkain nito. Dahil ako ang binigyan ng mga kapangyarihan. Siya yung dapat hinahanap po natin. Every time na nakikipag-fellowship tayo, dapat nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Hindi lang tayo makapunta ng church. Wala lang. Dahil papasok ka sa labas, wala tayong naramdaman, wala tayong nakuhang biyaya mula sa Panginoon. Dapat siguraduhin po natin lagi tayo napupuspos ng Espiritu. Kahit sino pa po itatayo ng Lord, once na salita ng Diyos ang daladala niya, tanggapin po natin. Huwag natin tingnan yung taong na ginagamit ng Lord, kundi yung sinasabi ng Lord sa atin. Yun ang pakinggan po natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng Lord, ako yung hanapin niyo. Dahil alam niya, siya yung nakakaalam ano ang kailangan natin. Ano yung ipoprovide niya sa atin. Siya ang nakakaalam. Kaya dapat siya yung hanapin natin. Amen po ba? Amen. Yan. Sabi nga sa Matthew 6:31 and 32. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Matthew 6:31-32. Amen. 32 po. Hindi ba't ang mga hintil na nababahala tungkol sa mga bagay na iyon, alam na ng iyong Ama na nasa langit sa kailangan ninyo ang lahat ng iyon na iyan. Amen. Po, alam na ng Lord eh. Ano yung kailangan po natin. Kaya huwag daw po natin alalahanin, huwag na tayong mag-worry, kung ano man yung kakainin natin, iingin natin, dadamitin natin. Nakita natin yung mga Israelita sa ilang, di ba? For 40 years, hindi nga sila nagpapalit ng damit eh. Mula pagkabata, lumalak sila, yun ang damit nila eh. Pati yung slavers nila eh. Lumaki yung paa nila, pati yung shoes nila, lumalaki eh. Ganun na maghimala ang Diyos. Amen? Okay ba ba? Walang bumaho sa kanila, walang naninigo, nasa disyerto sila, nasa ilang sila. Ganun po ang Lord. Amen po. Amen. Kaya po mag-stick tayo sa Panginoon. Siya daw po yung bahala kasi alam niya kung ano yung kailangan natin. At ipoprovide niya yun. Di ba kayo mga magulang, pinoprovide niyo ba yung pangailangan ng anak niyo?
Yan po. Ganun din po ang ating Ama sa Langit. God knows how much in need we are, lalo na sa financial matters, di ba? Maging satisfied lang po tayo sapagkat hindi daw makakabuti sa atin kung patuloy tayong napabalisa. Yan ang ayaw ng Lord. Tuloy tayong nag-aalala. Dapat hindi po ganun. Dahil, sabi sa Kawikaan 12:25a, sabi rin, Kawikaan 12:20. Pagkahila sa loob. Pagkahila. diba? Pag nababalisa tayo, ano nangyayari? Humihina yung loob lang po. Kaya huwag na po tayong mabalisa pa po. Huwag na tayong mag-worry. Bahala ang Lord sa atin. Amen po ba? Come what may. Ganun po yun. Basta yun, nakakonect tayo lagi sa Lord. Kung tayo aalis sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Ano po magiging resulta? Pag unsatisfied tayo. Pag hindi tayo nasasatisfy, ano resulta? We will experience miserable life. Gusto po ba natin yan? No. Siyempre, ayaw po natin na miserable ang buhay po natin, di po ba? Kaya kapag nakapokus lamang po tayo sa hilig ng ating mga laman, yun po ang mangyayari. Ako, ang lang gusto ng mata natin, tiyak miserable ang buhay natin. Sabi sa Filipos 3:18-19. Filipos 3 verse 18-19. Tulad na verse 18, tulad ng malimit kung sabihin sa inyo, at ngayon duha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng Kristo. Amen. Verse 19. Pamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Pinag-aaralan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iisip kundi ang mga bagay na makagulo. Po, kaya miserable yung buhay po ang nangyayari. Pagka po yun ang isip natin na yung mga ang ginagawa natin, yung daw kung hindi nagbibigay ng kaluburan sa Panginoon. Yung iniisip natin, kung yun lang po mga bagay na namakalupa. Alis naman po tayo dito, di po ba? Kaya hindi po yun ang dapat natin. Dissatisfied people lost their appetite in spiritual matters. Pag doon tayo nakafocus sa sanlibutan, mawawala tayo sa spiritual. Diba? Wala nang pwedeng sabay. Kailangan po, maging spiritual po tayo. Pagka, para sa ganoon, hindi po tayo maging makalaman. Hindi tayo mawawala sa gawain dahil nandoon tayo sa presensya ng Kristo. Pag satisfied po tayo. Huwag po natin piliin po yung buhay sa sanlibutan. Dahil ano magiging resulta? Pagka yung ang mahal natin ay yung sanlibutan. Ano po ang resulta natin sa Haggai 1, 5, and 6? Haggai 1, verse 5. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Yan, basahin po natin lahat yan. Ano sila mga taon may mga ninyo alak na kayo upang siyahan may damit niya kayo ng susunod kayo kumikita manggagawa kinukulang Kaya nga sabi ni King Solomon, diba? Vanity. Life is vanity. Pagka ganyan po talaga. Pag wala po tayo sa kalooban ng Panginoon, diba? May pagkain, pero hindi nabubusog. Ano pa daw po? May gahasik, pero kukonti ang inaanay. Trabaho tayo ng trabaho, pero pagdating ng sweldo, wala lang. Pambayad utang lang. Wala natitira. Di pa ganun po. So, ano pa daw, may damit na may susuot, pero giniginaw pa rin sa taglamig. Kung may kita ang manggagawa, ngunit kulang pa rin.
Di ko ba miserabling buhay pagka gano'n? Bali wala yung pagpapagal mo eh. Di ko ba? Bakit po? Kasi hindi na tayo satisfied. Pero kung satisfied po tayo, konting pera lang, ay malayo ang aabutin. Yung konting kakainin mo, busog na busog ka. Di ba ba? Naranasan po pa natin yan? Amen. Kahit may problema, may kapayapaan. Yun ang pinakamaganda. Kasi hindi na bibili ang kapayapaan eh. Pero nanggagaling sa Panginoon lang yun. Once tayo po ay satisfied with the Lord. Amen po ba? Ganun po. Kaya nagiging vanity, nagiging walang kabuluhan, nagiging masaya ang buhay. Kasi nga po, ang hinahangad natin, ang buhay lang na nasa sanlibutan po. Kaya pag dissatisfied po tayo, vanity talaga ang buhay. Pero kung gusto natin ang masayang buhay, be satisfied. Yun po. Kaya ngayon yung inawit natin, di ba? Na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Yun po yung napakaganda sa Panginoon. Kahit alam mong mahirap ka, may Diyos ka naman. Yun po yung mahirap. Amen po. Kahit meron tayong sakit, merong magpapagaling sa akin. Genesis at Susan, o di ko ba? Yun po ang Panginoon. Kaya masatisfied po tayo. At ano sabi sa awit 22-26, pag satisfied po tayo. Ano po sabi? Basahin natin lahat. Magsasawa sa pagkain niya o mga naglalaro, aawit ng papuri ang Diyos ay dulo. Buhay nila ay nalas sa ganas ng Diyos. Ayan ang satisfied. Ano daw po? Uunlad sa pagkana yung buhay natin. Kaya tayo nakakapagpuri sa Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Ayan lang po gagawin natin. The poor shall eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Amen po? Ayan, let your heart live forever. Sabi nga po, learn to be content and be content in life. Be satisfied in life. Paano? Paano tayo masasatisfy? Gusto po ba natin? Amen. Balik kayo sa susunod na linggo. Dahil, How to be with yan. Gusto natin masatisfy, balik tayo. Amen. Nakita natin kung ano yung mga disadvantage pag tayo po ay hindi satisfied. So, gusto natin masatisfy, next week, pag-aaralan po natin. Amen. Balik tayo. Praise the Lord, no? Kung para sa